Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Ara Cassandra Cuncon, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Biyernes at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Ngayong araw, isang makabuluhang pagsasanay ang isinagawa sa ilalim ng Philippine Navy, ang Journalist Basic Specialization Course Class 06-2025 na kasalukuyang sumasailalim sa kanilang on-the-job training sa Philippine National Police. Layunin na naturang on-the-job training na mapaalam ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa larangan ng mamamahayag, partikular na sa public information dissemination at news production ng PNP. Ang mga mag-aaral ng Journalist Basic Specialization Course or JOBSC Class 06-25 mula sa Philippine Navy ay kasalukuyang nagsasagawa ng kanilang on-the-job training sa Philippine National Police. Layunin nito na mapalalim pa ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang ahensya pagdating sa larangan ng komunikasyon at pagbabalita. Mahalaga ang ganitong uri ng programa upang mahasa ang kakayahan ng mga estudyante sa larangan ng pagsusulat at pagbabalita sa parehong telebisyon at radyo. Sa pamamagitan ng aktual na karanasan sa PNP, mas mahasa ang mga estudyante kung paano isinasagawa ang profesional na pamamahayag sa loob ng mga ahensyang naglilingkod sa bayan. Ipinahayag ng isa sa mga mag-aaral na ang OJT sa PNP ay isang malaking oportunidad upang makita at maranasan nila mismo kung paano ipinahayag at ipinalalaganap ang mga balita na may kinalaman sa kapayapaan, seguridad at serbisyong publiko. Dagdag pa rito, sinasabi ng isa sa mga tagapayo ng programa na ang kolaborasyon na ito ay nagpapatibay ng koneksyon sa pagitan ng mga unipermadong hanay ng gobyerno at nagiging tulay sa mas epektibong pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa publiko. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Interior and Local Government na paigtingin ang paghahanda ng mga LGU sa paglapit ng tropical storm. Patrolwoman Rosalie Umalay, ibalita mo. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Interior and Local Government na paigtingin ang paghahanda ng mga LGU sa paglapit ng Tropical Storm Fongwong 1. Ayon sa DILG, dapat ay matapos na ang paglikas ng mga residenteng nasa high-risk area bago ang linggo, Nobyembre 9, taong kasalukuyan, upang maiwasan ang trahedya. Batay sa Pag-asa, ang bagyong Fongwong ay may lakas na 75 km per hour at bugso ng 90 km per hour
at posibleng maging super typhoon pagpasok ng Sabado. Inaasahan itong tatama sa Northern o Central Luzon sa Lunes, Nobyembre 10 taong kasalukuyan. Pinaaalahanan ng DILG ang mga LGU na ihanda ang mga evacuation centers, magbigay ng tamang impormasyon at makipag-ugnayan sa RDRRMC. Ipinag-utos din ang no sailing policy at suspension ng tourism at outdoor activities ng mga delikadong lugar. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Nagbabala ang Pag-asa ngayong November 7, 2025 na magdadala ng malakas na pag-ulan ang bagyong Uwan sa mga susunod na araw. Yan ang balitang aking tinutukan. Nagbabala ang Pag-asa ngayong ikapito ng Nobyembre 2025, alas 11 ng umaga na magdadala ng malalakas na pag-ulan ang bagyong Fongwong sa mga susunod na araw. Mula Sabado hanggang Lunes, Nobyembre 8 at 10, asahan ng matinding ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Luzon, Cordillera, Ilocos Region at Metro Manila. Pinakamalakas na pag-ulan higit 200 milimetro ang inaasahan sa Catanduanes, Aurora, Cagayan, Isabela at Karatig Lalawigan. Pinapayuhan ng mga LGU at DRRM offices na magsagawa ng maagang paghahanda at paglikas sa mga high-risk areas, manatiling alerto at sumubaybay sa mga heavy rainfall warnings mula sa Pag-asa. Nakahanda ng Philippine National Police sa pagdating ng bagyong Uwan na inaasahang tatama sa ilang bahagi ng bansa. Yan ang balitang aking tinutukan. Nakahanda ng Philippine National Police sa pagdating ng bagyong Uwan na inaasahang tatama sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Tatis Jr., inatasan niya ang lahat ng Regional Director na i-activate ang Disaster Response Plan at tiyaking handa ang mga tauhan sa kanilang lugar. Nakapreposisyon na ang mga search, rescue and relief team sa mga high-risk areas habang magdaragdag na pulis sa mga evacuation centers at pangunahing kalsada para sa kaligtasan ng publiko. Mahigpit ang koordinasyon ng PNP sa NDRRMC, AFP, Coast Guard, DSWD, DOTR at mga LGU para sa mabilis na pagtugon sa oras ng sakuna. Tiniyak ng PNP na ito ay handa, may kagamitan at nakaantabay 24/7 upang tumulong sa mga apektadong mamamayan. Isang individual arestado sa bypass operation sa Caramoran, Catanduanes. PSSG Thaddeus Quintana sa balita. Arestado ang lalaki sa isinagawang bypass operation ng pinagsamang puwersa ng Catanduanes Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Caramoran Municipal Police Station. Ito lamang ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan, bandang alas 10:24 ng umaga. Ang nasabing operasyon ay isinagawa sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Naaresto ang isang individual na sangkot umano sa illegal na droga. Na-recover mula sa nasabing sospek ang isang piraso ng maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng puting kristal na pinaghihinalaang shabu at iba pang non-drug items. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Caramoran MPS para sa tamang disposisyon at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang PNP sa mahigpit na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Catanduanes. Mula dito sa probinsya ng Catanduanes, ang Dahapi Island ng Kabikulan. Ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, PSSG Quintana. Pulis ng Valderrama Antique naghatid ng tulong sa mga evacuee sa gitna ng Bagyong Tino. Patrolwoman Julibel Albior, ibalita mo. Sa gitna ng nararanasang epekto ng Bagyong Tino, nagpakita ng malasakit at tunay na serbisyo publiko
ang mga tauhan ng Valderrama Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Paul Joseph B. Oberio, Officer in Charge, sa pamamagitan ng isang feeding program para sa mga pamilyang lumikas sa Valderrama Central Elementary School, Barangay Ubos at Pandanan Elementary School, Valderrama, Antique, nito lamang ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na ito na maghatid ng tulong at magbigay ng kaunting ginhawa sa